The mystery that surrounds the creation of almost everything in the world that we are living in. The questions, the frustrations, the curiosity in knowing who really is in the back of this mystery. Who is the creator? Who is that someone that they refer to as the Alpha and the Omega? Who is God? And why do people believe in His existence? We asked 4 people to be our guest speakers for our interview. In this interview, we asked questions that would determine and explain why and how they do believe in God. Meet the guest speakers for our interview. Hello po, ako po si Ate Lea. Dito po ako nagtatrabaho sa Santa Clara Fire School. Isa po ako sa General Services. Pero matagal na po ako dito. Siguro 2 dekada na po. Kaya napakasaya ng aking buhay dito sa Santa Clara. Kahit minsan mahirap yung trabaho. Pero dahil sa mga estudyante po at sa mga teacher, dahil ko pa po yung nakapagtapos ng kolehiyo. Kasi high school graduate po ako. Hello, I'm Lance. I'm 17 years old. Morning po. Pwede ko po malaman po yung name and age mo? I am Mrs. Nueva Marie Tabundong. I am 53 years old. Hello, good day. My name is Jennifer Ann Perez Calanok. I am 38 years old. To start the interview, we asked them the question, do you believe in God? Yes po, naniniwala ako kay God. Yes, I do believe in God. Yes, of course, I do. Opo, naniniwala po ako na may Diyos. What is the reason why you believe in God? Naniniwala ako kay God kasi nung pinanganak pa lang tayo, na-encounter na natin siya. Tapos, itong tawag dito, nung bata ako, tsaka lumaki ako sa, hindi naman reliyoso yung pamilya ko, pero yung lola ko, tuwing hapon, nagdarasal siya tuwing 6:00, nakalakihan namin yun, solidong katoliko kami. Tapos, kaya talagang naano ko si God sa pang-araw-araw kong buhay. Pagising ko sa umaga, lagi ako nagpapasalamat. At saka, iba talaga pag may Diyos ka sa puso na parang konting tawag mo lang sa Kanya. Kasi lahat naman tayo dumaranas ng problema sa buhay. Pero basta nananampalataya ka lang sa Kanya at lagi kang nagdarasal, lagi mo siyang tinatawag, mawawala agad lahat ng problema mo The reason why I believe in God is nakalakihan ko. Ayun yung turo sa akin ng mga magulang ko Yung na may Diyos na lumikha sa atin. Ayun yung turo, tas ayun din yung kultura namin. Ano yung reason bakit ako naniniwala kay God? Siyempre, una sa lahat dahil buhay ako. So, walang ibang reason kung bakit buhay ako, kundi si God. Una, nung pinanganak ako, ito na yung tinuro ng mga magulang ko sa akin, pinamulat ng mga magulang ko sa akin na may Diyos. I was baptized, tumanggap ng kumpit, at every Sunday na alala ko, nagsisimba kami ng buong pamilya. And lastly, we asked the participants the question, how do you encounter God in your daily lives? Dahil ko siya kasi yung wisdom niya at saka yung pagmamahal niya sa atin. Kasi kami talaga, pagka yung pabasa, di ba, yung namatay si Jesus Christ, yan talaga ang parang pag nagpapabasa kami, panata na namin yun nagpapabasa kami tuwing Sabado, Linggo de Ramos, yung linggo ng Sabado, tapos linggo ng Palaspas. Gabi ng Sabado nagpapabasa kami, tapos pagdating ng Linggo, doon natatapos ng Linggo ng hapon. Tapos nung bata pa ako, ewan ko ba, parang mas masaya ako pag month na ng Ber, ganyan. Kasi tuwing Pasko, ewan ko, iba yung pakiramdam ko, parang napakasaya. Lahat naman tayo, di ba, masaya pag tuwing Pasko. Dahil nga yung pagkasilang niya, ewan ko, yun lang yung napipil ko.
Tapos talagang iba talaga yung ano ko kay God na na-encounter ko siya dahil ako naman hindi naman kasi ako yung taong seryoso sa buhay, pero sinabihan ko, lagi ko sinasabi sa mga anak ko na paglaki ninyo, basta ang importante maging mabuting tao lang kayo, masaya na ako doon. Tapos awa naman ng Diyos, lumaki naman na mabuting tao yung mga anak ko. Wala nga silang vision, hindi marunong manigarilyo, hindi sila umiinom ng alak. Umiinom pero konti, hindi yung bisyo na katulad ng iba na talagang linggo-linggo bisyo na nilang uminom. Kaya nagpapasalamat talaga ako kay God, tsaka sa edad kong to at sa edad ng mister ko, nakakapag-work pa kami pareho mag-asawa. Tsaka ngayon, awa ng Diyos, hindi naman sa professional na yung mga anak ko. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa kanya, kaya doon ko siya na-encounter sa mga biyayang ipinagkakaloob niya sa atin. Kaya pagka kinakausap ko si God, puro pasasalamat ang namumutawi sa akin labi. Puro pasasalamat, hindi ako dumadaing ng problema sa kanya, puro pasasalamat. Kaya doon ko siya, tsaka sa inyo, sa pamamagitan ninyo, masaya kasi yung may na-encounter ka katulad ninyo na parang nakikita mo si God kaya nga may kasabihan tayo na maging mabuti tayong tao, maging mabuti tayo sa lahat. Iba kasi pag gumagawa ka ng kabutihan, tapos yung konting bagay na papasaya mo yung kapwa mo. Okay na yun. Thank you. I do encounter him while I wake up in the morning. Siyempre, pag gumigising ako, papasalamat ako. I feel his presence in me. When example pa nun, isa din yun sa mga basics yung gaya ng pagkagising ko sa umaga, Tapos siyempre nagdadasal ako. Pupunta rin ng simbahan, dadasal, papasalamat dahil sa mga blessing, ayun. Tapos kapag when I express my love to my siblings and to my family, because God is love. God is love. And in that way, you feel you encounter God because you're giving love to others. And that's the basic things that that I encounter God in my life. Encounter with God, third question. Sabi ko nga sa lahat na nakakausap ko, I consider every gising as a blessing. I consider every minute, every second of my life as encounter with God. Lalo na yung pagsalamuha ko sa lahat ng tao na nakakasalubong, nakakasama sa bawat araw as encounter with God. Thank you. Nung ako po ay high school, meron po kami tinatawag na Christian Living Education subject. Dito lumalim yung aking pagkakakilala sa Diyos. Mas lumalim pa ito nung ako po ay magturo ng Christian Living Education. Kasi hindi po ako Christian Living Education teacher. Nangyari lang po na nabigyan ako ng opportunity to major Christian Living Education habang natuturo na ako sa Santa Clara. Kasi English major po ako noon. So, natapos ko po yung Christian Living Education na second major ko, and habang nagtuturo po ako, I learned more about my faith. So, habang nagtuturo ako sa estudyante ko, hindi ko lang naituturo ang Panginoon. Ako rin po, I personally encounter the God that I am teaching my students. Ako rin po, yung aking pananampalataya ay mas lumalim. Most of us are introduced to God by the religion and the faith that our family chose. It's something that many of us grew up believing in. God is something that a person could believe to be someone that he could hold on to and could ask for guidance for as long as he lives in this world. God is something most of the people accept in their lives and in their hearts as he gives this warmth and comfort that every human needs to keep going despite the harsh blizzards that living in this world holds. Believing in his existence or not, we should always know how to respect other people's beliefs, and we should live our lives full of love and kindness to each other. My guilt is undone, my past is untethered.